SB19 member na si Pablo, ganito pala ang pagbabagong nangyari sa buhay matapos sumikat ang kanilang grupo. Aminado nga ang SB19 member na si Pablo na sobrang daming nagbago sa kanyang buhay simula nang mapabilang siya sa nangungunang male P-pop group ngayon sa bansa. Sa isang interview, ibinahagi ni Pablo na wala sa plano niya ang maging miyembro ng naturang grupo noong una. Taong 2016 umano nang mag-audition siya sa talent management company na bumuo sa SB19. Aniya, sa totoo lang po, kung ikukwento ko po yung SB19, hindi po ako pumasok para maging member ng SB19. Yung nagpa-audition po kasi ang sabi magiging solo artist po. Actually po kasi, hindi ako magaling pagdating sa group setting kasi very strict po ako pagdating sa mga gusto kong gawin. And kapag siguro sa grupo, laging may compromise, ganyan. Kailangan intindihin mo yung mga tao kasi ganito sila. Tapos nagulat po ako nung isinama ako sa grupo. So napunta na ako sa SB19. At opisyal ngang inilunsad ang kanilang grupo nag mag-perform na sila sa iba't ibang events simula 2018. At unti-unti ngang nakilala ang kanilang grupo na sumikat sa kanilang kantang Go Up. Matapos naman ang sunod-sunod nilang tagumpay na concert sa Pilipinas, ay lalong sumikat at nakilala ang SB19 sa kanilang Pagtatag World Tour mula 2023 hanggang mid-2024. Maliban sa mga tagumpay na concerts ay sila rin ang kauna-unang Filipino sa Southeast Asian Act na na-nominate sa Billboard Music Awards for the Top Social Artist category. At kung pagbabasihan nga ang kanilang pagsisimula noong 2018 bilang P-pop group ng bansa, maituturing na malayo na talaga ang kanilang nararating na ngayong 2024 pa lamang. Natanong tuloy si Pablo kung ano nga ba ang pagbabagong naranasan niya o napansin niya sa sarili. Ayon kay Pablo, mas matured na daw siya ngayon dahil sa karanasan niya nang mapabilang siya sa SB19. Sa lahat ng experience ko sa buhay, ang dami kong pinagbago. Patunay po yung mga kagrupo ko and mga katrabaho ko. Sinasabi nilang ang laki rin talaga ng improvement ko and nakikita ko rin sa sarili kong marami akong natututunan. Kasi may mga bagay akong ginagawa ko noon na hindi ko na siya ginagawa ngayon. At nang matanong din si Pablo tungkol sa pagiging parte ng isang P-pop group, aniya, kung paano ako before, usually kapag may mga maling bagay, naiinis agad ako. Pero ngayon, I know how to approach things. I know how to talk to people. Dati, ayoko talagang nakikipag-usap. Pero ngayon, kailangan ko na kasi I have teammates. I have employees. Ayun po, mga bagay-bagay na natututunan ko na hindi ko naman masasabi na masama. But it's something na hindi ko ipagpapalit kasi lahat po ng learnings ko, kasama ko yung kagrupo ko and mga tao. At dahil talaga namang sikat na ang kanilang grupo at kilala na sila bilang miyembro nito, aminado rin si Pablo na hindi siya basta-basta nakakapamasyal sa mall. Aniya, hindi naman daw niya itinuturing na disadvantage yon. Firstly, sobrang masaya po kami kasi pangarap po talaga namin yung makamit o ma-achieve yung gusto naming mangyari as a singer and as a performer. Mostly, thankful lang po sa lahat ng nangyayari kasi hindi naman to biro. Hindi naman to basta-basta. Kahit sino naman pong tao kapag nakamit nila yung gusto nilang mangyari sa buhay, for sure, magiging masaya po sila. Pero yun nga po, syempre may mga consequences. Kapag sumisikat pa ka, parang nandyan na po yung limited yung freedom mo. Hindi ka na pwedeng lumabas masyado. Ako po, honestly, ayoko pong nag-create ng commotion when lumalabas ako. For example, pumupunta ako sa mall and may makakita sa aking fan, okay lang po na magpa-picture. Pero usually po, kapag may mga nagpapa-picture, nakukot po yung attention ng ibang tao and nakakaharang sa daan. So yun po, mapagpakumbabang paliwanag ni Pablo. Natanong naman si Pablo kung ano nga ba ang pinaglilibangan niya tuwing siya ay mayroong free time. Ani Pablo, madalas talagang sa bahay lang. Kapag hindi sa bahay, sa office. Kapag may kailangan sa mall, magpapabili na lang. Pero yun po, mostly masaya po. At sa ngayon nga ay self-managed na ang SB19. Itinayo kasi nila ang 1Z Entertainment, isang talent management company
na kung saan ang CEO ay walang iba kundi si Pablo. Maliban naman sa pagmamanage ng kanilang company at pagdidiscover ng mga bagong talents ay mayroon na ring solo music career ang SB19 members. At ito nga ang pinagkakaabalahan nila habang binubuo nila ang susunod nilang album. At nito nga lang nakaraang May ay nilaunch ni Pablo ang sarili niyang single na EDSA. Ayon rin sa kanya ay determinado siyang pagsabayin ang karera bilang SB19 member, maging ang kanyang pagiging solo artist. Talagang blessing po ang masasabi ko kasi ang dami kong natutunan working on a group setting. Pero syempre po, meron akong stories sa sarili ko, sa personal life ko na gusto ko ring ibahagi sa ibang tao. Isa po doon is yung pag-create ng songs as Pablo, as a solo artist. Definitely po, gusto ko ring makilala. Not makilala but marinig po ng mga tao yung mga awit na ginawa ko. Pagbabahagi ni Pablo.